what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ito po pag-uusapan po natin ay walang iba lang naman mga kababayan kung hindi ito pong nakita po nating balita na kung saan pahiya po ng matindi mga kababayan etong mga bata ni LRY aka Small Boy at na ito pong si Alputera. Kasama po itong si Malutikia. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ang sinasabi po ni Malutikia, sana daw po ngayong araw ng kagitingan, sana'y sumipot daw po ang ating Pangulo with full color. Sabi pa nga dito mga kababayan kung titingnan nyo, pinapalabas ni Malutikia kahapon pa na hindi daw po makakasipot mga kababayan ng ating presidente. At may malubhang karamdaman, yun yung ipinapakalat ng mga DD-shit mga kababayan. Pero noong nakita po natin mga kababayan, etong isang pangyayaring ito na kung saan nagmukhang tanga, ito po mga DD-shit, tila napahiya po ata. Etong mga nagsasabi ng ating presidente ay may malubhang karamdaman at hindi po makabangon sa kanyang higaan. So ngayon ito, tingnan nyo. O yan o. Oo. Ayan. Ladies and gentlemen, we're pleased to announce the arrival of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Ano? O ano kayo ngayon? Yung mga DD-shit dyan na katulad ni Malutikia at yung mga bata ni LRY aka Small Boy at na itong si Alputera mga kababayan o di napahiya. Ano po kasi di ba ipinamamalita nila ng ating mahal na presidente ay may malubha daw pong karamdaman kaya dapat daw pong maiupo na sa lalo't madaling panahon. Ito pong si Sara Duterte. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag pa po sa sikat ng araw na ang ating presidente okay na okay po ang kalagayan at nagtatrabaho ng maayos at nakaka-attend pa mga kababayan sa mga ganitong klase ng event at mahalagang event mga kababayan. Di ba pinamamalita nila may stage 4 colon cancer daw ang ating mahal na presidente. Ayan ba yung may cancer mga kababayan? Ayan o, napakalakas, buhay na buhay at nakakapagtrabaho pa. We shall have the arrival honors. O yan o. Kita nyo, okay na okay po ang ating mahal na presidente. Buhay na buhay at nakakapagtrabaho pa. Malakas na malakas mga kababayan. Kaya alam nyo, sa totoo lang tama rin yung ginagawa ng PCO na itong mga nagpapakalat po ng fake news, dapat po talaga masampulan po ito. Lalo na yung namamahiya sa ating presidente at yung nag-iimbento ng kwento para sirain ang imahe ng ating mahal na presidente. So ngayon mga kababayan, alam nyo po ba nung pumutok po yung balitang yan, ang sabi po ng mga vlogger, nitong si Alputera na allegedly pinipinance mga kababayan, nito pong si LRY, aka Small Boy na dumidikit-dikit sa First Family pero palihim na tumutulong sa mga Duterte sa pamamagitan po nito pong si Alputera para sirain ang ating mahal na presidente. Biruin nyo mga kababayan na ang sabi ng mga vlogger ni Alputera, ito, nung napahiya po sila at nakita nila na maayos ang kalusugan ng ating mahal na presidente, ang sabi niya po dito, kahit naman buhay ka, gusto namin, dedo na daw na itong ating mahal na presidente. So ibig sabihin, ganyan po kagarapal ang ugali ng mga vlogger nitong si Alputera mga kababayan na allegedly pinipinas nitong si LRY aka Small Boy. Kasi kaya gusto nilang mawala si PBBM, atat na atat po sila na etong si Sara Duterte mapaupo. Kasi kung hindi po ito mapapaupo agad-agad, talagang malaking posibilidad mga kababayan na ma-impeach po etong si Sara Duterte. Malaki din ang posibilidad mga kababayan na malabo na po itong manalo sa darating na 2028 national election kasi nakita ng taong bayan kung gaano kagarapal ang pagiging vice-presidente nito pong si Sara Duterte. Bukod sa hindi na nga nagtatrabaho, tamad,
napakagaling pa po mangulimbat allegedly ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nyo din mga kababayan, kaya po sila atat na atat, kasi nga kinakabahan na po sila. Ano po na etong si Sara Duterte makaharap etong si Ramil Madriaga. So ngayon, ang dami nilang ginagawa na paraan para hindi po matuloy ang paghaharap ni Ramil Madriaga at saka po ni Sara Duterte. Ano po, kasi nga was na nagsalita itong si Ramil Madriaga, talagang kawawa ito pong si Sara Duterte. So ngayon, basahin po natin itong nakita po nating balita galing po dito kay Tata Randy. Sabi po dito mga kababayan, ito daw. Yan, pinapatahimik ni naman Scarpio at Pulong si Ramil Madriaga para hindi makapagsalita sa darating na impeachment hearing ni Sara Duterte. Man Scarpio, bakit mo kinakasuhan si Caramel Madriaga ng perjury? Ginalingan nyo naman masyado ng ex-wife mong si Sara ang atake ninyo plus Pulong. A week ago, sinampahan ni Pulong ng kaso si Guban, yung witness sa magnetic lifter na nakakulong ngayon para hindi makapagsalita. Kapag kami mga extra question na lumalabas sa impeachment hearing ni Sara, lalo na kapag lumabas yung Salen at Elgaten Wealth nila, kahapon ng 4 p.m. pakicheck sa record ng gate ng BJMP Camp Bagong Diwa ang record kung anong oras receive ng BJMP Camp Bagong Diwa itong demand letter ni Man Scarpio kay Ramil Madriaga. Napapaghalata tuloy kayong guilty. Yan po yung sabi dito mga kababayan. At yung post po na galing po dito kay Tata Randy, post mismo mga kababayan na kinuha po niya kay Pebbles Talaquera. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Biglang umaksyon naman itong si Man Scarpio na jowa ni Barreto. Bakit natataranta kayo ni Pulong at bakit tahimik ang galawan? 4 p.m. ni-receive ng gate ng BJMP tapos ngayon yung hearing. Naranasan ko din yung may nagkaso sa akin na CEO ng isang gamot. Ganyan ang atake ng mga guilty na walang keme kasi pagka hindi guilty yung galawan ninyo ni Sara at Pulong, kalmado lang dapat. Kaya pala may gustong magpabagsak ng page ko, may plano pala kayo. Kaso, hindi ninyo napabagsak kasi itong si Man Scarpio, na-post ko na. So ngayon mga kababayan, ito maliwanag po yung sinasabi dito na pinapatahimik o sinusubukan patahimik o sinusubukan patahimikin mga kababayan ni Man Scarpio at ni Pulong Duterte at ni Sara Duterte. Ito pong si Ramil Madriaga sa pamamagitan ng pagkaso. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan nyo, wala na po talagang kawala. Ito pong si Sara Duterte dahil, di ba, ang ginawa nila para hindi po maka-attend itong si Sara Duterte sa hearing ng Committee on Justice, humingi po sila ng TRO. Diyan po mga kababayan sa Korte Suprema. Kaso ang problema, hindi po sila kinatigan ng Korte Suprema. At ang pinakamalubanag pa dito, pinayagan ng Korte itong si Ramil Madriaga na umattend po sa impeachment hearing ni Sara Duterte. So ngayon, basahin po natin ito pang isang balita na nakita natin mga kababayan galing po dito sa Abante. Sabi po dito, ito raw. Akala siguro ni BP Sara ang SC ay Sara's Court. Ayon po kay Congresswoman Laila De Lima. So ngayon sabi po dito, ito po yung nilalaman. Yan. Pinitek na House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang liberal, Party List Representative Laila De Lima, ang paghahain ni Vice President Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment proceedings. Sabi po ni former Senator Laila De Lima na ngayon po ay Congresswoman Laila De Lima, akala siguro nila yung Supreme Court ay Sara's Court na pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ng kaduwagan at pagtaka sa pananagutan. Sabi po ni former Senator Laila De Lima, naghain ng 58 pahinang petisyon si Duterte sa Korte Suprema at hiniling na ipatigil nito ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Sabi dito ni former Senator Laila De Lima, as maliciously, at sabi pa po dito mga kababayan, naghain ng petisyon si Duterte matapos isampina ng House Committee on Justice sa mga ebidensya at testigo sa impeachment hearing upang matukoy kung probable cause o kung may probable cause ang mga inihaing reklamo laban po sa Vice Presidente. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman na hindi po kinatigan ng Korte Suprema yung hinihinging TRO ni Sara Duterte mga kababayan. Kasi nga, kung yan po ay aksidente na kinatigan ng Korte Suprema, ang iisipin po talaga ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin,
gamit na gamit po ng kampo ni Sara Duterte ang Korte Suprema para po sa pangsarili po nitong interes. At lalabas dito mga kababayan na Sara's Court, itong Supreme Court, kung kinatiga na aksidente ng Korte Suprema yung mga hinihiling ng kampo ni Sara Duterte. Kasi kita nyo mga kababayan na akala ko ba itong mga Duterte mga matatapang? Akala ko ba handa silang humarap sa mga matitinding aligasyon laban po sa kanila? Ang tanong dito, bakit tumatakbo si Sara Duterte sa kanyang pananagutan? O bakit siya umiiwas mga kababayan na harapin yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya kung hindi po duwag itong ating Vice Presidente? Kasi biruin nyo gusto siyang maging presidente nitong mga DD-shit, gusto agad ipalit kay PBBM pero takot naman humarap sa kanyang pananagutan. Yan po ba ang gusto nyong leader na papalit kay PBBM? Yung takot humarap sa pananagutan lalo na't mabibigat yung mga aligasyon na ibinabato po sa kanya na kung saan kumamal po siya ng limpak-limpak na pera ng mga kababayang Pilipino po natin, pondo ng bayan, yung ginagamit po nila. Di po ba ganyan po katindi mga kababayan itong ating Vice President? Kaya nga po kung ako sa inyo, sa mga DD-shit, pag-isipan nyo ng maraming beses kung yan ba isusuportahan nyo pa or hindi na. At pag-isipan nyo ng maraming beses kung yan ba ilalagay nyo sa pwesto at patatalsikin nyo yung mabuting presidente na walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho. Ito sa mga DD-shit, wag sana kayong maging tanga habang buhay. Payo lang po. Ano po kasi si Sara Duterte, obvious naman na hindi po talaga nagtatrabaho yan at palpak po talaga ang mga ginagawa ng ating Vice President. Ano po, so ngayon, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa mga usapin na ito na kung saan napahiya po itong kampo ni LRY aka Small Boy at na itong si Alputera at yung mga vlogger niya, kasama po itong si Malutikia sa paghahangad ng masama sa buhay ng ating mahal na presidente. At ano rin po masasabi ninyo hingil po sa sinabi ni former Senator Laila de Lima na kung saan mga kababayan itong si Sara Duterte ay bigo na tumakbo sa Korte Suprema mga kababayan at bigo nakatigan ng Korte Suprema. At ano rin po ang komento ninyo hingil po sa pagpapatahimik ni Man Scarpio at ni Pulong Duterte kay Ramil Madriaga sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga usapin na yan na tinalakay po natin. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po mga kababayan.